Okay, so paano nga ba mag-print ng tar papel? Siyempre ay manghihiram muna tayo ng galing sa Canva. So yung layout na to ay siyempre Canva ito. So maganda kasi gumawa dito dahil nga marami ka nang pwedeng piliin na template. So kung gusto mo, ikaw ang gumawa. So dinownload ko na nga yan. Pagkatapos, dinownload ko yan as JPEG or PNG, bahala kayo kung gusto nyo. Tapos, buksan natin yung Microsoft Excel. So, dito, yung blank workbook yung ating pipiliin. So, para ma-set up natin ng eksakto kung ilang papel yung gusto nyong gamitin. So, yung sa iba kasi, pwede naman, pero ako mas gusto kong gamitin ng Excel kasi nga, dito ay nasasakto ko kung ilang papel lang yung kailangan kong gamitin at hindi nasasama. So, una ay page setup, syempre, or layout. So, ang papel na gagamitin ko kasi is A4. So, kayo depende sa inyo kung short or long yung inyong gagamitin. And then, gusto ko siya na naka-landscape. So, sinet up ko na siya. And then, after nyan, ay insert ko na yung picture na dinownload ko kanina, yung mismo gagawin mong tar papel. Pero ayan, i-click nyo muna tong view, tapos i-click nyo yung page natin yung page. I-click natin yung page break, ayan, tapos insert na natin yung picture. Dito kasi sa ayan, so, insert nga muna natin yung picture. So, nakikita natin dyan, pag kinlik natin or pag nilagay natin yung picture, so, isang page lang yan. So, hindi nga, gusto nga natin tar papel. So, adjust natin yung kulay blue. So, dun sa page break kasi, lalabas to. So, para makita nyo kung ilang papel lang yung dapat na gagamitin. Lalabas naman yun dyan, pag hinila mo yung kulay blue na line. Lalabas din yung number kung pang ilan siya o kung ilang papel yung magagamit. So, ako, ang gagamitin ko ay 12 pieces lang kasi sabi ng kapatid ko ay maliit lang yung space na paglalagyan niya nitong tar papel. Kaya, 12 pieces lang. Sabi ko nga, gusto mo balakihan? Since baka nga hindi na magkasya dun sa space. So, hanggang 12 pieces lang talaga. So, hilahin nyo lang yung mga kulay blue. So, be sure lang na 12 ha. Kasi meron niya minsan may nasusobrahan. I-zoom nyo para makita nyo kung sakto yung papel o yung sukat. O baka mamaya sumobra yung kulay blue. Pag sumobra yung kulay blue, mag-iiba-iba yung number niyan. So, ang tendency, magugulo yung tar papel nyo. Or mag-iiba-iba yung labas ng print. Mahirapan kayong magdikit. Kaya, issue nyo dapat na kung ilan yung papel na gagamitin nyo, yun lang yung nakalagay na number. So, pwede naman natin yung i-check mamaya sa print preview. Ako ba bulol? O, ito okay na to, pero mas gusto ko yatang lagyan ng border. So, nilagyan ko siya ng border at syempre binagay ko naman sa tips. Ayan, tapos zoom natin, ayan, para nakita natin na baka lumagpas na siya dun sa eksaktong papel natin o yung sinet natin na sukat ng papel. So, kung sa tingin nyo ay lagpas, so ako lang, para lang sure, so in-adjust ko nga siya ng medyo mas angat ng konti, nakita ng konti yung puti, ibig sabihin. Hindi naman siya eksakto dun sa papel, mas maliit ng konti. So, mas okay na yan para mas, kaysa naman pag nasobrahan, mapuputol yung picture. So, ayan na siya. Adjust lang. Tapos niyan, dahil makulit ako, ayan. At nagsisigurado na talagang hindi lalagpas. So, para sure kayo, i-zoom nyo na para kitang-kita nyo. Kasi kanina, pag naka-zoom out, parang sakto lang siya or parang okay na, walang problema. Pero pag zoom in nyo, makikita nyo na ay lagpas pala siya, diba? So, medyo doon tayo sa sure, diba? Para hindi tayo pa ulit-ulit ng pagpiprint, hindi sayang ang papel at hindi sayang ang ink. Ayan. So, pag okay na yan, no, tignan natin sa
print view. Ayan. So, nakikita nyo naman dyan sa nakalagay. Is hanggang 12 pieces lang talaga siya. Pag yan ay sumobra dun sa, or kulang dun sa gusto nyo bilang ng papel, ibig sabihin, kailangan nyo mag-adjust. I-adjust nyo yung blue. Baka hindi sakto yung pagkalagay. So, ayan. Kapag ganyan na, kapag naman tinignan yung kada page, lalabas naman. Tapos, ito namang page setup na to is, pwede nyo makita kung paano lalabas yung papel. Ayan, down or over. Ayan, hindi ko na siya mabasa dito sa aking cellphone. Okay, so ganun lang yan. Kada page, ito po yung lalabas. Tapos yan na yung pagdidikit-dikitin para magiging papel. So, yun lang. Kung may natutunan, palambing naman ako ng react, comment, or share. So, until next tutorial. Bye!